Pasko na naman! Excited na sigurado ang mga bata sa mga matatanggap nilang mga regalo, lalo na kung laruan. Ingat lang po ha sa mga ireregalo sa kanila dahil may isang batang nalagay sa peligro dahil lamang sa natanggap niyang laruan. Ngayon pa lang ba, naghahanap na kayo ng mareregalong laruan sa inyong mga anak o mga inaanak ngayong Pasko? Suriin pong maigi ang mga bibilhing laruan dahil mukha man itong ligtas, iba kapag napasa kamay na ito ng mga bata. Kagaya na lang ng nakarating sa aming balita. Nasa Muntinlupa, may laruang kotse-kotsehan na tila ba nakapang hit and run. Ang nakalawit kasing bakal sa likod ng laruang sasakyan, umangkla o sumabit sa loob ng bunganga ng 9 taong gulang na batang si Rhea. Hindi niya tunay na pangalan. Mama, nakabaon po, nakabaon. Ayun, nagtakbuhan na. Natakot nga rin po ako eh. Paanong ang hamak na laruan nakapahamak? Ang kotse-kotsehan, paborito ng 7 taong gulang na kapatid ni Rhea na si Rap Rap, hindi niya tunay na pangalan. Pero pag-aamin ni Grace, hindi niya tunay na pangalan. Katulad ng ibang mga bata, madalas magtalo ang kanyang mga anak, lalo na pagdating sa kanilang mga laruan. Pag may gusto talaga siya na hindi mabigay, magagalit talaga siya, naiyak. Yayakapin mo na lang siya. Ayaw ko na pong mamalo kasi naawa ko sa kanila eh. Kasi lalo silang magmatigas eh. Hanggang pagpasok daw ng bare months, nag-agawan daw sa cellphone ng magkapatid. At naibato ni Rap Rap ang laruang kotse sa kanyang ate. Nagtakbuhan na sila pababa. Ayun, duguan na. Mama, nakabaon po, nakabaon. Yung may mahaba po dito eh, na matalas na bagay. Si Rhea agad binigyan ng first aid at isinugod sa ospital. Natakot nga rin po ako eh. Nakabaon na po yung kotse-kotsehan. Nakadikit yung kotse, hindi ko siya matanggal. Pero dahil kasagsagan noon ng COVID cases, naghintay sila na maoperahan. Kaya ang laruan na natiling nakabaon sa mukha ng bata sa loob ng 4 na araw. Siyempre magulang ako. Masakit. Bigla na lang siya naiyak, nakirot siguro. Tuwing nagulong yon, di ba po nagalaw, nasasaktan siya eh. Kaya hinaharangan ko para lang hindi siya nagalaw-galaw. So yung kawit, yung bakal, pumasok sa bibig. And then, dun siya sumabit sa may looban ng labi niya. Nagbigay rin kami ng anti-tetano, tsaka antibiotics habang nag-aantay na operasyon. Life-threatening. Kung tumama dun malapit sa danger area, pwedeng eksakto dun sa may ugat o artery na malaki, duduguin tayo. Maswerte siya at dun sa pisngi, sa pagitan ng gilagid at labi lang tumusok. Kung hindi natanggal, infection ang kalaban niya. Pero laking pasalamat nila dahil ang sugat na tinamo ng bata, mababaw lang. Kaya ang operasyon, inabot lang ng kalahating oras. Sa loob, walang ganong laceration, tusok lang. Pero sa labas, dito malaki yung laceration niya, no? Umabot ng 7 stitches ang tinahi kay Rhea. 40,000 pesos ang nagastos ni Grace. Takot na rin po kami. Tatapon ko na po talaga. Nang itatapon ko na doon sa basurahan, sabi ng doktor, inaano nila souvenir. Makalipas ang 2 buwan, heto na si Rhea. Ngayon, unti-unti nang naghihilom ang sugat. Sinasabihan ko lang po na huwag mo nang gagawin ulit yan sa akin ha. Masakit yan. Sige po at sabi lang po niya. Hinintay ko na lang pong gumaling. Naglalagay din po ako ng cream para po hindi magpeklat. Ang maganda kasi sa away magkapatid, meron silang tinatawag na innate na reconciliation. Yung tipong after 5 minutes, parang wala nangyari. Kasi namumuo yung ugnayan nila. Ang goal ng magulang is to modify yung inappropriate behavior. Nalulungkot ako kapag sinabi ng magulang, hindi ako natutuwa. Itong 2 batang ito, makakapag-isip, nako, may mali sa ginawa natin. Mas nagiging reflective. Ay, nalungkot si mami. May mali ako, ate, sorry ha. O ako rin bunso, may mali ako, pinatulan din kita, sorry. Merong humility, authentic yung reconciliation. Hindi daw po talaga niya sinasadya lahat. Kumbaga mahal talaga niya kapatid niya. Kaya sa nalalapit na Kapaskuhan, bukod sa babantayan at didisiplinahin ng mga anak, magiging mapili na rin daw si Grace sa mga laruang ireregalo sa kanila. Dapat age appropriate. Safe ba yan? Tipuin mo. Kung nasaktan ka, meron kang naramdaman na matalim,
maitim, lalo na kung bata ang hawak nun. Since mas manipis pa yung skin nila, kung merong nakausli ng mga metals, pwede siyang masugat. Pangalawa, sabay smell. May mga toys na dumadaan sa chemical process. Kung may mga paints ba na natatanggal ng mga paints, delikado yon sa mga bata. Next is yung choking hazard. Ngayon pong Pasko, yung mga nagpaplano pong magbigay ng laruan sa mga kabataan, huwag po ninyong yung mga mabibigat na bagay na makakadisgrasya sa bata. Kasi meron na po kaming leksyon natutunan. Ganun na lang po yung sasabihin ko. Huwag mo nang uulitin. Kawawa po yung bata. Dahil kapag ang mga bata nalagay sa alanganin, hindi ito laro-laro lang. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.